Diretso na tayo. Yan, tayo po magsitayo mga kapatid. Opening prayer tayo ngayon pong panghuling bahagi ng maghapon nating pananambahan. Tayo pumikit. Panginoon, patuloy namin kayong pinupuri at niluluwalhati sa maghapong ito, ngayong hapong ito, Panginoon, sa huling bahagi aming pananambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Mula sa mga kapatiran, sa mga miyembro at maging sa mga kaibigan, Panginoon. Higit sa lahat sa Espiritu Santo na alam naming nasa aming kalagitnaan sapagkat yan ang sinasabi ng Mateo 18:20. Salamat din po dahil meron ding ilang mga nasa online, ang mga kapatiran may mga karamdaman. Panginoon, nakikilala mo sila, itong anak ni Alma Bantog, maging itong sina Nanay Senya, Tatay John, at maging siya ang inay at ilang pang mga kapatid na kaya wala ay dahil ng karamdaman, Panginoon. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Kami nagtitiwala na kayo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at hindi lang makapangyarihan kundi kayo po ay gracious God. Kayo po yung mahabagin din, Panginoon. Kaya umaasa kami habang may buhay, may pag-asa, Panginoon, sa inyo. At ang mga naririto na kapatiran na meron din pong mga struggle sa lupang katawan, sa mga karamdaman, Panginoon, sa kabila noon ay narito sa loob ng bahay-sambahan, kinaya po nila sa inyong biyaya. Kahabagan nyo rin po sila, Panginoon. Maging katulad ng bawat isa sa amin dito, ng iba dito na malalakas at malulusog ang katawan at malaya po sa mga karamdaman na talaga pong nakakalungkot. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na ang pagtitipong ito ay maging biyaya sa bawat isa mula sa kaluluwa hanggang sa physical po namin. At mawasakan yung patuloy na manggawa ng kadiliman. Inihandog namin sa inyo ang hapong ito, ang bawat bahagi ng programa, pagpalain niyo po, lalo ng pangangaral ng mga salita. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo mo po. Tawagin natin dito ang song leader. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. At muli po, inanayahan ng bawat isa na magsitayo para sa ating pag-awit. Atin pong unang awitin, I Belong to the King. Page 188. That's right. Amen. I belong to the King. 188. Okay, ready na po ba ang bawat isa? Mothers, young people, fathers, at ang young pillars po. Amen. First verse, I belong to the King. Ready? First verse, all together, sing. I belong to the King. I'm a child of His love. I should dwell in His palace of fair. For it tells of His bliss in heaven above, and His children His splendor shall share. Chorus. I belong to the King. I'm a child of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glory. Second verse. I belong to the King, and He loves me. Amen. For His mercy and kindness so free are unceasingly mine wheresoever I go, and my refuge unfailing is He. Chorus. I belong to the King of His love, and He never forsaketh His own. He will call me someday to His palace above.
I shall dwell by His glory. Last verse. I belong to the King, and His promise is sure, that we all shall be gathered at last in His kingdom above, by life's waters so pure, when this life with its trials is past. I belong to the King, I'm a child of His love, and He never forsake His own. He will call me someday to His palace above. I shall dwell by His glorified throne. Amen. Next song po. At Calvary, page 65. Years I spent in vanity. Ready? I spent in vanity and pride. Sing. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Chorus. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Second verse. By God's word at last my sin I learned, then I tremble at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Chorus. Mercy. Amen. Pardon there was multiplied to me, there my burdens all for liberty at Calvary. Next verse. Now I've given to Jesus everything, now I gladly own Him as my King. Now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me. There my burdens all for liberty at Calvary. Amen. Last song po tayo. Constantly Abiding. Page 44. There's a peace in my heart. There's a peace in my heart. Ready? Sabay-sabay po tayong muli. First verse. There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, a peace that has come there to stay. Chorus. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind, I will never leave thee. Jesus is. Second verse.
All the world seemed to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Chorus. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers of so kind, I will never leave thee, Jesus. Last verse. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious day over there to my amen. Chorus. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers of so kind, I will never leave thee, Jesus is my amen. Mari na po tayo magsiupo. Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Kapatid, amen. Ayan, so isang mapagpalang hapon po. At tunay na nakaka-refresh ang ating mga inawit. So talagang maraming dahilan upang tayo po ay maging payapa. Sapagkat tayo po ay nasa safest place at tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo po ay nasa kanyang tahanan at mga po mga kapatid ay patuloy natin ino-observe ang ating pong pananambahan sa Panginoon. Ito'y ginagawa natin na may katotohanan. Okay, so patuloy po tayo mapatid sa ating pagpupuri sa Panginoon. Dumako po tayo sa ilang pagpapasalamat. So 5 po. Bago ko tawagin mamaya itong 5 sunod-sunod na special numbers. Pasuyo po ng mic. Okay, sino po ang gusto mauna? Salamat sa Panginoon. Sige po. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy pong pag-iingat sa atin sa araw-araw. Amen. Salamat po sa kaligtasang di nawala. Amen. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy pong nakakapagpatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Salamat sa Panginoon sa pinagkatiwala niyang ministry. Bagaman may pagkukulang, sorry po. Salamat po sa Panginoon dahil patuloy po ang kanyang pagbibiyaya kahit maraming pagkukulang na nagagawa. Nandoon pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin at nandoon din ang kanyang pag-iingat sa aking pamilya na wala nangyayaring masama at salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat po na nakakapagpatuloy maghapon, tuwing linggo. Salamat po. Salamat din po na nadoon yung pag-iingat niya sa amin lahat, sa bahay at maging dito sa ating pastor, sa mga worker. Salamat sa pag-iingat na hindi tayo nagkakaroon ng karamdaman. Salamat din sa biyaya, sa mensahe kanina. Salamat at tunay na tamang-tama yung mensahe. Right. At salamat sa
maging sa biyaya din ng sa aming devotion sa bahay. Salamat. Salamat na kahit hindi natuloy yung Bible study nung Webes, nagkaroon din naman dahil winan-on-one ni Cedric yung kanyang pinsan. Amen. Salamat sa Panginoon na siya ay kahit nag-iisa ay ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Amen. At salamat din na nadoon yung kanyang biyaya sa aming mag-asawa na hindi nakakaroon ng karamdaman. Salamat sa kanya. Amen. Bagamat may mga nasakit ay hindi naman na-ospital. At salamat din sa biyaya niya sa provision sa pangangailangan sa pang-araw-araw at sa mga tao na ginagamit niya para magkaroon ng blessing. Salamat sa lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon at muli po tayo ay narito. Maghapon po tayong Amen. nagpupuri. Salamat po sa patuloy na buhay na ipinahihiram po niya. Right. At salamat po sa kaligtasan na di nawawala. Yes. Salamat po sa kanyang mga salita na tunay nga po ang Panginoon lamang ang dapat nating sambahin at ang Amen. ating purihin. At Yes. salamat po sa mensahe kanina na talaga pong nakakahamon. Nandun Right. po ang pagkukorek. Salamat po sa biyayang iyon. Salamat po sa pastor na ginagamit. Amen. At salamat po sa mga kapatiran na nandoon na nakakahamon. Amen. At sa mga mothers na nandun ang mga katuwaan pagka magkakasama. Salamat sa biyayang iyon. Amen. At salamat po sa pribilehiyo na binibigay ng Panginoon. Bagamat di karapat-dapat ay nandoon po na ang Panginoon po ang nagbibiyaya ng lakas ng loob at ng talaga pong ang Panginoon po talaga ang gumagawa sa buhay namin. Kaya Amen. marami pong salamat sa lahat po. Marami pong salamat na ibinibigay niya na dapat talagang ipasalamat kung iisa-isahin po ay talagang napakahaba. Kaya Right. purihin po ang Panginoon. Amen. Hello po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay na patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa muling Amen. pagkakataon ngayong araw na ito na manambahan at akin ding pinagpapasalamat sa Panginoon yung isang biyaya na nangyari noong Webes na isang Amen. na dun sa outreach ni Kuya Topper sa Padre Garcia ay salamat sa Panginoon dahil nakasama doon sa lugar na iyon. Aking na-witness kung gaano kahirap ang magsimula ng gawain. So, na Yan, lang mahirap. Pahirap ng pahirap. Yan, salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ng katagumpayanan. Salamat sa Panginoon dahil mayroong mga contact na talagang nakausap. At, Amen. Yun, salamat Praise the sa Lord. Panginoon at nawa sila ay patuloy pa rin. Yan, salamat sa Panginoon dahil ano yung sasabihin ko? Salamat sa Panginoon at nawa sila ay muling makausap at sana ay may mga pagkakataon pong muli na makasama sa doon. At salamat dahil isa ding biyaya na ang mga nakausap ay yun, karamihan ay aming kamag-anak. Yun. Salamat sa Amen. biyaya ng Panginoon at sa biyayang iyon maging sa ginamit. Yun lang po. Amen. Okay. Hey, salamat din po sa Panginoon sa kanya pong biyaya at kahabagan. Muli nakapagpasalamat sa Diyos. Sa mga pagkakataong ganito, salamat sa Panginoon marami. Maging sa biyaya rin po Amen. niya sa mga mensahe ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Tunay nga po na dapat na matuka sa Panginoon sa mga ganung bagay. At salamat din po sa Panginoon maging sa pribilehiyo, makarinig nga ng mensahe. Sa Right. pribilehiyo Amen. sa mga ministry, sa mga gawain. Salamat sa Panginoon. At Amen. maging sa pagkakataong ginagamit ng Panginoon sa pag-share, salamat sa Panginoon. At salamat din po sa Diyos, maging sa biyaya rin po niya na patuloy na iningatan, protection ng Diyos sa araw-araw, Amen. laban sa COVID, sa provision. At salamat sa Panginoon maging sa fellowship ng mga brothers, salamat sa Panginoon. Amen. Maging sa biyaya rin po ng Diyos, maging sa aking pamilya, walang sinumang may karamdaman. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay. Ay, may humabol po. Ako'y nagpupuri, nagpasalamat sa Diyos at ako'y binigyan niyang mga lakas ng katawan. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos yung isang araw ako'y namamuti ng paminta ay nabaling hagad ako'y nahulog. Yun pala nahulog ako'y nakatayo lang pagbagsak. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Diyos halagang 5 piso per kilo 5 piso lamang. Kaya ako'y nagtiyaga lamang dahil ahusay naman Basta lang nahulog na poto lang hagdan.
ngayon nagpapasalamat ako sa Diyos, yung unang ang ating pastor, sa kanyang mensahe kanina, isa na ako natamaan doon, ako lang. Wala na iba. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos. Ako, pastor, salamat sa lahat-lahat. At maraming salamat. Amen. Okay, so sige po. Tawagin mo natin ang ating unang 5 sunod-sunod. Una ay si Jacob. Pangalawa po ay si Laris and Lois. Pangatlo ay si Inay Winnie, Inay Emmy, and Cecil. Pang-apat ay Sister Corina at si Brother Rister. Panlima po ay Junior Young People. Sige po, sunod-sunod na po yung 5. At meron din pong nagpasalamat sa ating online. Ito po ay si Heidi Masaho. Yan, nanay po ni Brother Topero. Maikli lang naman po. Salamat sa dakilang Diyos sa kanyang patnubay. Amen. Yan po. Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that had made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pastures. Enter into his gates. Thanksgiving. And into his courts and with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth is endureth to all generations. As I look back on the years, memories of happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there
shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Every joy and pain have a reason of its own. Now I realize that I was not alone. The changing seasons of my life, when I left up the chance, Lord, I know you were working to fulfill your plan. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Tomorrow when I turn around and I look back at today, I will understand your purpose and my thankful heart will sing. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. All along, you've led me through the things that you do would make me strong. Your love has been there all along. Your love has been there all along. Your love has been there all along. This world is not my home, I'm just a passing through. My pleasure running down somewhere beyond the blue.
alone, and I can't be left home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. Is heaven not my home? The Lord, what will I do? The angels welcome me from heaven's open throne, and I can't be left home in this world anymore. There is a place of quiet rest near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, all those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of quiet rest, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, all those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God, all those who wait before thee, near to the heart of God.
They heard God say, have you considered my servant Job? He's one who's faithful in all that he knows. Job lost his family, his land and all his wealth. When he wouldn't curse God, Job lost his health. Job's cries could be heard through the ashes where he lay. Through the pain and sorrow, Job had to say, my hope is in the Lord. I will trust in Him and Him alone. Though death knocks at my door, my hope is in the Lord. Sat in the chair as the doctor broke the news. It could be a week, a month, or maybe two. The cancer has spread, that will find its way. There's nothing we can do, there's nothing I can say. And the young man raised his trembling hands and his eyes filled with tears. You could hear him softly say, through the pain and grief, my hope is in the Lord. I will trust in Him.
Amen. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Ho? Okay, so tuloy tayo sa ating pong pagpapasalamat sa Panginoon. Di po uli. Sige po ng mic. Ako po yung nagbabalik ng papurit ko. Salamat sa Panginoon. Unang-una sa kaligtasan nating lahat na hindi nawawala. Amen. Salamat sa Panginoon sa patuloy na buhay na pinapahiram sa akin at Right. sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking mga loved ones. Salamat sa Panginoon at dahil magaling ng aking lola. Amen. Nagpapalakas lamang ng husto para sa gayon ay pagka nag-check up ay malalaman ulit kung ano pa ang dapat gamutin. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking mga kuya pagka nagtatrabaho. Salamat sa mga mensahe na napaparinig. Amen. Salamat sa pastor, sa pamilya ng pastor, sa mga workers. Salamat sa mga kapatiran na tuloy na nakakahamon. Amen. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa dagdag na buhay na ibinigay niya sa akin. Amen. Happy birthday. To you. Maligayang karoon po. Salamat po sa pag-iingat sa atin sa bawat isa. Salamat din sa sapat na biyaya ng Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat sa pastor, sa kanyang mga mensahe, sa paalala, sa pagkukorek. At salamat din sa chance na si Ashley ay nakabalik na sa choir. Isa pong kasiyahan para Amen. sa akin. Sana ay magtuloy-tuloy na siya at nakikita ko din naman na unti-unti na siya na nag-i-enjoy. Ayun, Amen. salamat sa Panginoon sa mga mothers, sa mga hamon, nakakahamon sila. Kasi ako dati talaga, yung sa Bible quiz, yun kahit pa paano naman ay hindi nasisiro. Ayun, salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat ng biyaya sa atin, sa bawat isa. Salamat po. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Happy birthday po, Sister Marichel. Okay, salamat sa Diyos. Okay, next po. Ako po yung nagpupulit ng kapasalamat sa Panginoon. Mula sa kaligtasan di nawawala, salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aming magkakapatid, maging kay Mama, Amen. doon sa ibang bansa. Salamat sa mga kapatiran, nakakahamon, kung meron. Hindi, joke lang. Hindi, salamat sa Panginoon sa mga workers, patuloy nagpapalala sa pastor, maging sa kanyang pamilya. Salamat sa mga biyaya na patuloy na binibigay. Salamat sa Panginoon sa kanyang umaga, pagising ay pagising sa ani lakas pa. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na buhay na pinapahiram. Salamat sa Panginoon doon sa pag-iingat, doon sa sige rin. Basta doon, salamat po sa Amen. Okay. Next po. Sige po. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kakaligtasang hindi nawawala. Salamat po sa Amen. Panginoon doon. Salamat din po sa Panginoon sa mga bisita ko po, nakatan po maghapon. Salamat po doon. Salamat po Amen. sa Panginoon kasi yung pong si Gerald, nag-chat po sa akin na, ate, pasama po ako kahit hindi pa po mga Friday po siguro yon. Yon, salamat po doon na sila na po nagsasabi sa akin na pasama po sila, na hindi na po sila inaano. Sana po magpatuloy. Yan, salamat Amen. din po sa Panginoon sa blessing na dumadating na nakakapag-share po sa iba. Salamat po doon. Salamat po kasi mga lola ko po okay pa na sana po ay one day makapunta po tayo sa kanila at makapag-share po ng kaligtasan na sana po hindi pa po huli. Yan. Salamat po doon sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon kasi nandito po ako nakakapagpatuloy.
Salamat po doon kahit na po Amen. tuwing Wednesday wala kasi po ng kapatid. Pero yun po, salamat po sa Panginoon kasi nakakapanood po ng live. Salamat po doon. Salamat din po sa Panginoon kasi kahit po late kanina na para pong may natulungan ako isang bata doon na yun nga po, na nakaka-touch lang po kasi sa atin na nakakakain tayo, samantala yung ibang tao, ganon. Tapos yung tipong konting 5 piso, hindi natin mabigyan, na laking tuwa na nila na nakaka-touch kasi yun po may dala po akong pagkain na nakapag-share po ako sa kanila, na laking tuwa po nila, na sobrang saya po nila. Yun. Para pong puso ko po, para pong para pong naging masaya din. Yan, salamat po doon sa Panginoon na kahit po late nakatulong po. Tapos may dala pa pong bisita na napakalaki pong blessing nun sa akin. Amen. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Okay. Sige po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una po sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat din po at may 1 taon pong nadagdag sa mama ko. Salamat po sa Amen. patuloy na pag-iingat sa aking pamilya. At salamat din po sa Panginoon dahil yung binabible study po ng Tita Wenny ay nakikitaan ko po ng pag-i-improve. Dati po, nag-EML po siya lagi pero nung isang araw po, nagagawa na po siya ng module, tapos sabi po ng kanyang kapatid ay hindi na raw po gaano nag-ML. Natatawa po ako at natututo po. At Amen. yun nga po, isa din pong biyaya ang Bible study at nawa nga po sa susunod na Sabado ay makapag-Bible study po uli kami. Nagpapasalamat ko rin po ang pag-provide po ng pangangailangan namin sa pang-araw-araw. Salamat po sa pribilehiyo na makapagpasalamat at salamat Amen. din po at may ministry ako. Yun lang po at marami pong salamat sa lahat. Amen. Okay. Mabol po ang ating bisita. Sige po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat dahil lahat tayo ay ligtas at nagpapasalamat ako dahil ako'y naka-attend na naman muli dito. Nagpapasalamat ako dahil lahat tayo ay malusog. Sana'y walang magkaroon ng kung Amen. anumang masama sa ating lahat. At nagpapasalamat ako dahil kahit papaani naunlad ang aming negosyo. At yun, nagpapasalamat po ako sa lahat. Amen. Ayan. May humabol po ulit. Pasuyo po ng mic. Sound. Okay na. Ako rin po yung nagbabalik ng papurit pasasalamat sa Panginoon sa patuloy na buhay, sa kaligtasan na hindi nawawala, Amen. sa pag-iingat sa aking mga mahal sa buhay. Lalo tigit po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nga po nung Huwebes kami nga po ay nandoon para makapagbahagi ng Ebanghelyo at salita Amen. ng Panginoon, na bagaman po at sa aking tatay ay napakalayo ng aming lakbay, ahon losong kawayan na namin dinaanan, pero andoon po ang kasiyahan, ang Amen. kasiglahan na makapag-share sa aking tatay. At salamat po sa Panginoon dahil maganda po ang response ng tatay dahil sabi nga po niya, nagpapasalamat po siya sa Panginoon maging kay Brother Topper na salamat daw dahil yung nakapagpadala ang Panginoon sa kanya ng, yun nga po na yung nakapagpaliwanag sa kanila ng tunay, kasi nga po ang Amen. kanilang nandoon sila sa maling paniniwala. Salamat at nandoon na Praise yung the Lord. totoo, yung tunay na. Kaya natutuwa ang tatay dahil anytime ay pwedeng bumalik at andoon na may isang lugar kaming unspoken prayer po na sana po ay pwede kaming pumunta sa lugar na iyon dahil sabi po ng tatay ay pag siya ay magaling na, ay siya ang sasama sa amin sa lugar na yon. Amen. Salamat po. Maging po kanina, yung umuwi po ako para bisitahin yung 2 batang may lagnat, tumawag po yung aking kapatid. Sobra po silang nagpapasalamat at yung dalawa, si Ate Irene at si Ate Annalyn, natutuwa po siya na kahit gabi na hinintay daw po namin sila para lang makapag-share Amen. at para lang daw po maipaliwanag sila ang
share sa kanilang salita ng Diyos dahil natutuwa sila na napakaganda at napakaliwanag na ayun po, sa susunod na balik namin ay kasama na yung kanyang mga anak Amen. para makapag-share sa kanila. Ganon din po yung kapatid kong bunso na sabi nga po ni Ninong Topper ay ang tawag po sa kanya ay Brother Julius na. Ayun, sobra po ako natutuwa dahil yung mga Amen. mahal ko sa buhay is andun nga po na sure po ako na ang aking tatay. Ang yung kapatid kong bunso at saka si Jingjing ay save po. Ayun, sobra pong Amen. salamat sa Panginoon, maging sa pastor, sa mensahe, sa paalala, sa correction. Salamat po. At salamat sa bawat kapatiran, sa mga mothers. Patawad po sa kasalanan, wala po ako kanina. Nandun lang po ako sa aking mga anak, binisita ko po kasi may lagnat. Ayun, sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandoon nga po na natupad na yung panalangin ko na mapuntahan na aking mga mahal sa Amen. buhay at magtutuloy-tuloy. Salamat po sa pastor, sa kanyang pamilya. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Ayan, so sige po, sa Panginoon ang lahat ng papuri at pagpapasalamat. Ano? Okay, so tawagin po natin ang sunod-sunod muli na 5 special number, senior high school, college, young people, young pillars, and mothers. Sunod-sunod na po. Mga bagay sa mundo kumukupas, panahon mali lumilipas, tao'y di alam mangyayari bukas. Sa kasalanan dapat na umalbas, ating nalalaman buhay di wagas. Darating ang oras, ito'y magwawakas. Ngunit ang pag-ibig ni Kristo'y di kumukupas. Siyang tanging susi upang taon minsan lang naging bata hanggang sa tumanda. Dati ubod ng lakas, ngunit ngayon'y ubos ang lakas. Minsan ba sa sarili naitanong na, saan ba patutungo iyong kaluluwa? Ating nalalaman buhay di wagas. Darating ang oras, ito'y magwawakas. Ngunit ang pag-ibig ni Kristo'y di kumukupas. Siyang tanging susi
Pa-play po. Seems that nobody cares. It still matters what you do. 'Cause there's a difference you can make, but the choice is up to you. Will you be the one to answer to his call? And will you stand when those around you fall? Will you be the one to take his light into a darkened world? Tell me, will you be the Millions live in this darkened world without Christ to see them through. You must surrender to His will. There's still much work to do. He's the voice that keeps calling out for someone who's not afraid to be a beacon in the night to a world that's lost its way. Will you be the one to answer to his call? And will you stand when those around you fall? Will you be the one to take his light into a darkened world? Tell me, will you be the There's still some battles we must fight from day to day, and the Lord provides the power for us to stand and say, yes, I'll be the one to answer to his call. I will stand when those around me fall. I will be the one to take his light into a darkened world. Yes, I'll be the one, I'll be the one to answer to his call. I will stand when those around me fall. I will be the one to take his light into a darkened world. Yes, I'll be the one. 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 I will be the one. I'll be the one. Okay, yung ating po mga natitirang special number ay sa Wednesday lang po natin itutuloy. Ano ho? Okay, tayo po dumako mga kapatid sa paghandog sa Panginoon. Okay, tayo po manalangin. Lapit natin handog na likom. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa inyong biyaya sa patuloy na pribilehiyo
na kami po, Panginoon, ay sumamba sa inyo at maghandog rin po. O Diyos, i-bless niyo po ang mga handog na nalikom. Ito po ay patuloy niyong gamitin sa pangangailangan ng inyong manggagawa, ng inyong gawain, Panginoon, sa pag-abot sa marami pang kaluluwa at sa lahat ng mga project, Panginoon, na paglalaanan. O Diyos, bless niyo po ang mga handog, ang mga naghandog at ang lahat ng pinatutungkulan po nito. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, atin pong tawagin ng choir para po sa kanilang pag-awit. No, check. Check, check, check. Check.
Amen. Yes. Praise God. At meron tayong ganyang caring Father. Ano ho? Kaya tinatawag natin na Abba Father. Salamat sa Diyos, ano? At kasama natin ang mag-ina ni Rachel, ano? At saka ito si Jade, tama? Yon. Anong grade mo na, Toy? Anong level ka sa ano? 7. Sino yung mga kasamahan ni Jade na ka-level niya sa grade 7? Sobrang... Ang laki mo pala. Ay, gagagar na yung mga kasabay mo dito eh. Ang laki pala ng batang ito, no? Malaking bulas, ano? Okay, so doon ka sa mga young people, ano? At sana meron ka dito maging kaibigan, maging kabarkada, no? Pinakamaganda kasing kaibigan at kabarkada, Jed, ay mga kapatid sa Panginoon. Siguradong ikaw ay sa tama, aakayin, dadalhin, ano? At meron tayong magandang kinabukasan, mapayapang kinabukasan. Malayo sa gulo, malayo sa sanlibutan, ano ho? At salamat din sa Diyos, yung dalawang bisita nga ni Kathleen ay kasama rin natin ngayon. Purihin ng Panginoon, no? Maghapon. At sino pa ba? Si Rosette. Si Rosette, ano? Kaninang umaga narto din yan, tama? Tapos sa ngayon ay narto rin sa Mothers, kasama rin natin, ano? Sino pa? Yung mga bisita natin na maghapon, kasama natin. Pangalan to, si Edward. Tsaka to si Pugi, ano? Ayan. Okay. Pakibawasan mo nga ng konti ito, magkabila. At ako yung giniginaw. Pag giniginaw ko, nahaba ang preaching. Initan mo kaya para matapos agad. Okay, magpatuloy tayo mga kapatid sa ating pong series ng lesson. Philippians chapter 4 sa verse 4 hanggang sa verse 9. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, who passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. And finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Pagpalain naman ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo muna ay dumako sa paghingi ng tulong, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung paano kaninang umaga nga ay naging matagumpay ang pag-aaral ng mga salita. Sa mga sandaling ito, inaasahan po namin ang patuloy din pagkilos ng Banal na Espiritu. Inspired nyo patuloy yung lingkod na ginagamit. Ang bawat isa, ang gising na diwa, ang kasirisohan, at ang ekstrang pagkilos ng Banal na Espiritu na maunawaan nga po at matanggap. At ito po yung maipamuhay ang inyong salita. I-bless nyo po ang mga bata at pagturo. I-bless nyo po ang mga nasa online, kaming lahat. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan, Panginoon. Amen. Tayo po yung po. Salamat sa inyo. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Number 1, because the Lord is coming soon. At marami tayong pinag-aralan diyan. Number 2, dito po sa atin pong main point, verses 6 to 9. Ang ating second main point, the reason why every believer, brethren, should rejoice in the Lord always. Ang sabi po ay, because the Lord cares so much for us. Napaka-refreshing talaga ng mga puntos natin, ano? The Lord cares so much for us. Talagang totoong ang Diyos ay nagkikare, nagmamahal sa atin po.
Itong si Pedro din ay merong ganyang mensahe sa 1 Peter chapter 5 verse 7 bago natin balikan yung text natin. 1 Peter 5 verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ano? So, lahat daw ika ng ating mga iniisip, lahat ng ating pinoproblema, ano man yan, ay atin daw iyang ipagkatiwala, ibigay sa Diyos. Ano? Sapagkat siya'y nagkikare, siya'y nagmamalasakit sa atin. Balik tayo diyan sa Philippians chapter 4, sa natin kinuha yung ating second main point mula sa verse 6 hanggang sa verse 9. Nakikita natin mga kapatid, basahin uli natin. Ang sabi sa verse 6, be careful for nothing. So hindi magsasalita ng ganyan ang Panginoon kung hindi siya nagkikare. Amen? So hindi lang niya tayo iniibig, hindi lang niya tayo minamahal, kundi tayo kanyang kinikare. Ano ho? Ang ating Diyos ay totoong mapagmalasakit. Ang sabi niya, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hanggang pababa po yan. So, mga kapatid, ang unang-una na nakita po natin diyan sa mga talataang yan, hindi gusto ng Diyos na tayo po ay nagwo-worry. He doesn't want us to worry. Kaya ang pagkakasabi diyan, be careful for nothing. Huwag kang masyadong mag-alala. Huwag mong masyadong pakaisipin. Ang anumang bagay, wala ka dapat na masyadong inaalaala sa iyong buhay. Be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa anuman. Yan ang pagkakasabi diyan. Ano, huwag kang maging anxious o huwag kang magkaroon ng anxiety sa iyong sarili. Doon sa Matthew chapter 6, alam natin, 'di ba? Pagka ang mananampalataya ay hindi lumalago at hindi po spiritual, yan po'y palaging nagwo-worry kung ano ang kanyang kakainin, kung ano ang kanyang dadamitin, kung ano ang kanyang isusuot. Tignan niyo po, saglit lang, sa Matthew chapter 6. Ayaw ng Diyos yan. Sinabi pa ng Diyos, hindi yan makakatulong. Yung pag-aalala, hindi yan makakatulong. Sa halip, makakasama. Tignan niyo po ang sabi. Umpisa natin sa verse 25 hanggang sa verse 30. Nakakatuwa ang ating all-knowing at all-powerful and all-gracious God ay may ganyang klase ng mga salita para sa atin. Amen? Pabor na pabor ho sa atin yan. Kasi pag tayo ay masyadong nag-alala, sinasabi ko sa inyo, yan ho ay sa pabulusok. Ano po? Tingnan yung sabi. Therefore I say unto you, verse 25, take no thought for your life. Ano? Ibig sabihin, huwag kayong mga balisa. Huwag kayong mag-alala. Huwag niyong problemahin yan. No? Basta tayo ay inuuna natin ang kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos, and all these things shall be added unto you. So ito muna yung kanyang sermon. What shall ye eat, or what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on, is not the life more than meat, and the body than raiment? So nasasala po ang focus at priority minsan ng tao, masyadong inaalaala. Sa pag-aalala niya ng kanyang katawan, ng kanyang pansuot at kanyang pagkain, ay nagkakasakit tuloy siya. Kaya ang nadadamage, yung kanyang physical, yung kanyang kalusugan. Sa sobrang pag-aalala, ay alin baga ang mas mahalaga ika? Yung katawan o yung isusuot mo? Alin ang mas mahalaga, yung iyong katawan o yung pagkain mo? Hindi man, wag naman mamimiloso po na sabi, aanin pa ang kabayo pag wala na ang aanin pa ang tinapay, ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi man yun ang pinupuntos natin. Kasi minsan sa sobra na pag-aalala, minsan ay yung lupang katawan ay nasa salaula na hanggang sa nadyan na nga ang pagkain, pero wala na siyang appetite. Kasi naapektuhan na siya ng masyadong pag-aalala at pag-iisip. Diba? So, nakapag-create na ng karamdaman yung kanyang isip na laging nag-aalala na walang pagtitiwala sa Diyos.
Laging iniisip niya yung mga pangailangan, yung mga problema, yung mga physical problems. So nasala yung focus niya. Kaya, ang Diyos naman hindi nagpapabaya. Basta ikaw lang ay magtapat sa Panginoon. Yan ang sabi ng verse 33. Diba? And all these things shall be added unto you. Basta unahin nyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, huwag yung katwiran natin. So, tignan natin sa verse 26, pansinin natin. Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet, your heavenly Father, kanino daw tatay? Atin. Tayo, ang tinutukoy diyan kasi mga mananampalataya, yung ating Heavenly Father. Yung ating Heavenly Father, nagkikere sa mga, sabihin nating, hindi kasing halaga gaya ng tao, lalo na ng anak ng Diyos. Yang mga tinatawag na ibon. Ay ang sabi ng talata, mga kapatid, feed it them. Are ye not much more than they? Diba? Better than they. So yan po mga kapatid, ang hamon dito ng Panginoon. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Diba? Makikita nyo mga kapatid, sa pag-aalala, sa pagiging worried palagi, lagi na lamang nag-iisip. May madadagdag ba na kahit isang cubic daw ika ng kanyang buhay, o ano sa palagay natin na ang posible pang mangyari, mabawasan pa ang haba ng buhay natin, umikli pa ang buhay natin. Kaya mga kapatid, alam ng Diyos ang ating kailangan. Jump nga tayo ng saglit, diyan sa verse 32. Jump tayo sa verse 32. For after all these things, yung inaalaala na yan, ang mga pang-physical na pangangailangan at problema, ang sabi diyan, do the Gentiles seek? Yan trabaho ng mga unsaved. Yang masyadong pag-aalala, yung pag-aalala. For your heavenly Father, know it that you have need of all these things. Kita niyo mga kapatid? Alam ba ng ating all-knowing God ang ating kailangan? Alam ng Diyos yan. Minsan kahit hindi ka nagsasalita, hindi ka nagpapaliwanag sa Diyos, hindi naman ibig sabihin, hindi natin kinakailangan mag-pray. Ang point natin dyan, sa pagiging all-knowing niya, alam niya yung ating sitwasyon. So, ang kanya lamang hinihinging condition, but seek ye first. So, mga kapatid, pinapakita ng ating Philippians chapter 4, yung salitang, be careful for nothing, ayaw niya tayo ay magwo-worry. At ayaw din ng Diyos, ng Panginoon Kristo, na tayo ay mag-worry. Yung tayo ay maging worried, tired. Ibig sabihin po nun, kasi sa kaiisip, kawo-worry, mamaya, worry na. Ibig sabihin nun, pagod na. Pagod na. Wala nang sapat na lakas. Bagsak na siya. Ayaw ng Panginoon kasi yan ang talagang natural tendency niyan. Ilulugmok ka. Alam nyo ba na ang pinakamatinding kalaban minsan ng sarili ay ang isip na hindi makontrol. Yung isip na laging nag-aalala. It's either na pang physical, o either na pang material, or pang kinabukasan, pang pamilya, pang sarili, pang relasyon, ano man yan, na tayo ay to the extent na nawawala ang pagtitiwala sa Diyos at masyado mo nang iniisip, mapapagod ka. Naintindihan niyo mga kapatid? At ayaw ng Panginoon, yung pangatlo, ma-worn out tayo. Pag sinabing worn out, beyond repair. Siyempre, worn out na Yun na yung kasukdulan yun. Sabi nga ay use beyond repair. Depleted of energy, strength. Broken down. Decaying. Yan na yung kalagayan yan na yung worst condition na depressed, dying. At ang diretsyon po ay death. Ayaw ng Diyos yan. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, kung tayo pupunta sa langit, ay hindi dahilan sa tayo ay yung uuwi na bilang ligtas. Hindi yun dahil sa tayo pinalo o hindi dahilan sa tayo ay nagkasakit ng bunga ng ating sariling katulad niyang pag-aalala na kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos.
yung ating sariling, yung consequences, yung kung anong inihasik natin na mali, siyempre anihin natin ay korupsyon. So ang dapat na paraan ng pag-uwi natin ay yung nasatisfied na ang Diyos sa atin. O kung biglang mag-rapture, gaya ng ating first main point, sabi ng 1 John 2 verse 28, hindi tayo mapapahiya sa pagharap sa kanyang pagbabalik. Confident tayo na Panginoon, salamat po sa inyo sapagkat sa pamamagitan po ng church na aking dinadaluhan, meron po kami doong maintenance, meron po kami palaging update at talagang nagugwardyahan po yung aming spiritual life. Lagi kaming nare-rebuke, nakokorek at nabibigyan ng instruction at kami po ay unto perfection or maturity spiritually. Nagiging maayos ang aming buhay. Salamat sa inyo at ang aming paglilingkod na hindi walang kabuluhan. At pagharap natin sa Kanya, ano sasabihin niya? Well done, thou good and faithful servant. Di ba mga kapatid? So talaga, dito lang naman kayo makakarinig palagi ng update, maintenance, correction, rebuke, at instruction. Pagdating sa spiritual na bahagi ng buhay natin, pagdating sa tama, matuwid, at nakalulugod, katanggap-tanggap na paraan ng pamumuhay at paglilingkod sa paningin ng Panginoon, sa church ng Panginoon. Kasi sa bahay natin, minsan palagi narinig natin ay problema. Mga pangangailangan, mga bayarin, mga utang, mga uutangan. Iba't iba, karamdaman. Di ba? So, pag nasa church, salitaan ng Diyos, yung spiritual natin kasi ang pundasyon, pag naiayos yan, yung pang-physical, sunod ng maayos yan. Basta yung spiritual ay naayos, matutuwa ang Diyos na mag-bless. Diba? So basta, on the first place, ay sinabi niyang, be careful for nothing. Ayaw ng Diyos na lagi kang worry. Kasi wala ka ng panahon, kasi yan ang opposite nung sinabi na rejoice in the Lord yung pag-worry. Kaya, yung pagkakasabing rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Pagkatapos sinabi na be careful for nothing, kita na Diyos, alam na Diyos yung mga posible na makasira ng ating joy. Kaya inulit niya, rejoice in the Lord always, and again, I say rejoice. Be careful for nothing. Ayaw ng Diyos na ikaw masyadong nag-iisip, hindi maganda yan sa kalusugan. Hindi rin yan maganda sa iyong mga pagdidesisyon. Nawawala ka sa sarili at nawawala ka sa tamang pag-iisip, pagbabalanse. Kasi nga, biribindi ika nga. Di ba? So, relax lang tayo sa Panginoon. Ang sabi diyan, be careful for nothing. So, narito po yung mga positive side ng ating point dito. Rejoice in the Lord always because the Lord cares so much for us. Anong ating gagawin? Ayon sa verse 6, first point natin, just talk to God. Just talk to God. Ang sabi diyan, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication. Yan na yun. Yan na yung prayer. Yan na po yung talking with God. Meron kang marami at sapin-saping mga cares sa buhay, alalahanin, isipin, problema, ano man yan, name it. Anong pagkakasabi? Everything. Everything. That is all-inclusive sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sabihin mo lang yan sa ating Panginoon, sa Kanya. Siya mismo ang nagsabi niyan. Amen ba, mga kapatid? Siya mismo ang nagturo, siya mismo ang nagdoktrina na tayo po ay manalangin. Ang sabi niya, ang humahanap, makakasumpong, ang kumakatok, pagbubuksan, ang humingi, bibigyan. Kaya lang, ang kondisyon nun, yung mananampalataya siya, anak siya ng Diyos, ikalawa, sabi na 1 John chapter 2, sa verse 24 ba yun, ginagawa natin yung bagay na nakalulugod sa Kanya. Hindi ho yun magic na pag nag-pray ako, kahit masama ang buhay mo bilang mananampalataya, tigas ang ulo mo, pagkatapos wala ka namang pagtitiwala sa Panginoon, basta sinunod mo lang yung sinabing mag-pray, pero hindi mo inaayos ang buhay mo, walang kwenta yun. Para ka lang, sabi ng Psalm 66 verse 18. Di ba? Ang sabi doon, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. At kung ang puso ko, kung ako ay lapastangan sa law of God, ang aking prayer ay magiging abomination lamang sa Kanya. Sabi ng Proverbs chapter 28. So, yun lang. So, ang hamon sa atin, kapatid, meron kang cares, ano man yan, just talk to God.
Sabi nga ng isang awitin, ano? Just a little talk with Jesus. Ang sabi daw, walk ba yan o talk? Okay. Ikalawa, na makikita natin diyan, 15 minutes pa tayo. Just thank Him. Maging mapagpasalamat ka sa Kanya. Habang nagpe-pray ka, nagpapasalamat ka. Di niyo ang pagkakasabi. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Just thank God. Bakit? Kasi kung alam mong maayos ang buhay mo, alam mong hindi ka magaling lang sa salita, alam mong hindi ka lang ika nga sa pangako, sa panata, o sa isip, o sa salita magaling, kundi sa gawa, abay magpasalamat ka na, sapagkat yan ang sinasabi po ng 1 John chapter 2. Ayan, titignan po natin yan. Kung yung baga ngayon. Ayan. Ayan, chapter 3 pala, verse 22. 1 John 3:22. Ang sabi diyan, and whatsoever we ask, do sa ating unang point na talk, ano ha? Ang sabi diyan, we receive of Him. Whatsoever ha? We receive of Him. Parang katulad yung John chapter 15. And ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kasi yung kanyang buhay ay nag-a-abide. Ibig sabihin, spiritual siya. Abiding in Christ. Ang sabi diyan, because we keep, ano yung ibig sabihin because we keep His commandments? Hindi one time lang yan ha. Buhay niya, iniingatan niya sa kanyang buong buhay ang mga utos ng Diyos. Ibig sabihin nun, ipinapamuhay. Hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, hindi lang sa plano. Ano ha? Ang sabi diyan, and those things, and do those things that are pleasing in His sight. Kaya kung alam mo na ikaw ay gumagawa ng nakalulugod sa kanyang paningin, application po yan, iniingatan mo ang kanyang salita at hindi yung sasabihin ng ibang tao, hindi yung pag-aalala mo ang iniingatan mo, yung problema mo, kundi ang iniingatan mo yung kanyang utos, yung kanyang salita, at ginagawa mo yung kanyang salita, yung nakalulugod sa kanya, we will receive whatsoever we ask. Kaya ano ang dapat mangyari? Thank God. Pasalamatan natin siya. So, yung pagkakasabi niya, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, sigurado. Sigurado yun, may kasagutan. Tandaan natin, siya ang nagsabi na rejoice in the Lord. Kung madamot siya at kung siya ay walang kakayanan, wala siyang karapatang sabihin yan. Dahil nakakalungkot na wala palang kakayanan ang Diyos natin. Hindi ho ganoon. Ang ating Diyos ay all-powerful God, all-knowing God, and all-gracious God. Kaya, ano man ang alalahanin natin, ano man yan, mga kapatid, huwag nating pakadibdibin ika nga yan, kundi kausapin natin ang may lalang, ang ating sovereign God, kausapin natin siya. At habang nakikipag-usap tayo sa Kanya, may kasama ng pagpapasalamat. Amen? Kasi siya na mismo yung katugunan sa ating problema. So just talk, just thank Him. Ang sunod diyan, sabi diyan, ulitin natin, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Just trust Him. Kasi siyempre, kung wala tayong tiwala, hindi mo na papaalam yan. Hindi mo na pagkakatiwala sa Kanya. Yung pagkasabing, let your request be made known unto Him, yan po yung expression na nagtitiwala sa Kanya. Positive po ang ating talata. So, just talk to Him, just thank Him, just trust Him. At siya ho ang bahala, mga kapatid. Huwag natin po problemahin kung paano susolusyonan ng Diyos yung anumang ating problema. Naalaala ko si Sarah. 'Di ba? Pinangakuan silang mag-asawa ng Panginoon na sila ay magiging maraming bansa sa kanila magmumula. Magiging magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang kanilang binhi, ang kanilang lahi. Ang susunod na henerasyon sa kanila. Ang problema ay baog si Sarah.
Di ba? Pagkatapos, dumating pa ang pagkakataon na si Abraham ay nalipasan na. Menopause na rin. Ano ho? Pagkatapos, inulit pa ng Panginoon na manganganak. Natawa itong si Sarah. Iniisip ni Sarah, paano kaya mangyayari yun? 75 years old na itong aking asawa, tapos ako ay baog. Paano kaya mangyayari yung sasabihin na magkakaroon ng anak? Tinawanan niya, pinoproblema niya yung hindi niya dapat problemahin. Kaya ang Genesis chapter 18 yon, ang sabi sa verse 14, is there anything too hard for the Lord? Oh, yan ang ating Diyos. Anong problema mo? Hindi kaya ng sekular. Sagutin. Lutasin. Hindi kaya ng sino mang dito sa mundong ito. Pero kaya ng ating Diyos. Tama ba? Genesis 18:14. Yun. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah will have a son. Kaya mga kapatid, Diyos na ang bahala doon. At ang Diyos kailanman di mo problema. Walang imposible sa ating Diyos na sinampalatayanan at pinaglilingkuran. At sinasabi niya, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Ano ha? Just talk to Him. Kung may problema ka, just thank Him. And just trust Him. Ikaw ay umupo lamang diyan, matapos mong may pagkatiwala ang lahat at maipakita sa Kanya ang isang buhay na nakalulugod, relax ka lang at intayin mo ang Panginoon. Yan ang sabi diyan. Ano pa mga kapatid? Verse 8. Verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, just think positively. So, huwag kang magiging negative. Kasi ang binabanggit po dito sa verse 8 na dapat ang isip natin ay saturated ng mga bagay na ayon sa Panginoon. Yan ang sabi diyan eh. Whatsoever things are true, yan ay sa Panginoon. Whatsoever things are honest, yan ay sa Panginoon. Whatsoever things are just, yan ay sa Panginoon. Whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, yan ang sa Panginoon eh. Whatsoever things are of good report. Ito pa ang pinaka-conclusion. If there be any virtue. Kung meron pang anumang kagalingan. Basta wag tayo doon sa negative. Wag tayo doon sa mga alam nating hindi naman ayon sa Diyos na mga payo, hindi ayon sa salita ng Diyos na mga lakad. Wag tayo doon. Ang iisipin natin, ang sabi, think on these things. Wag na, kasi ang isip, mga kapatid, pag yan ay natalo ng negative, wala na. Mawawala na yung appetite, wala na yung ganang kumain, at wala na rin yung magganang matulog, at minsan wala na rin yung ganang mabuhay. Bakit? Ang isip, nakakapagod dyan. Ang mag-isip ng negatibo, hindi pa problema, pinoproblema na. Ang sabi ng Matthew 6:34, hayaan mong ang bukas mamroblema sa kanyang sarili. Sukat na ang kanyang kasamaan. Basta ang alam natin, ang Diyos ang may hawak sa ating buhay. He is the author of life. He is the authority of life. And He is the auditor of life. Nasa Kanya ang ating buhay. Amen? Basta siguraduhin lang natin na after tayong masave, nag-go-grow tayo, nagmamature tayo, para yung kanyang mga utos at kalooban, mahirap man yan o masakit. Kasi masakit pag tinawag ka mag-full-time, breadwinner ka pa naman. Masakit yan sa miyembro ng pamilya. At mahirap yan. Eh, pag nag-go-grow ka, kayang-kaya mo yan. Amen ba mga kapatid? Makita lang ng Diyos yan. Gagawa siya. So, paano daw natin ma-enjoy ang care ng Panginoon?
Huwag tayong mag-worry at huwag tayong ma-worry para huwag tayong ma-worn out. Just talk to Him, thank Him, trust Him, think of Him, of His things. And finally, verse 9. Those things which ye have both learned and received, and heard, and seen in me, do. We should have a teachable heart. Ano daw manika ang iyong natutunan, tinanggap sa akin, narinig sa akin, nakita sa akin, gawin mo. Ibig sabihin, teachable yan. Kasi pag matigas ang ulo, nakinig lang yan, nakita lang yan, tinanggap lang yung salita, pero hindi ginawa, hindi siya doer, hindi siya teachable, wala rin yun. Ang sabi ng James chapter 1 sa verses 22-23, you are just deceiving yourself. We cannot fool God. Hindi natin pwedeng pa-impression ang Diyos ng ating ganda ng pananalita nang hindi naman ipinapamuhay. 1 John 3 verse 18. 1 John 3 verse 18. My little children, let us not love. No? Diretso nga tayo. Ayan, let us not love in word, neither in tongue, but in deed. Gawa. Truth, katotohanan. Hindi salita lamang, o isip lamang, o plano lamang, kundi reality. Yan po yung mga kondisyones para ma-enjoy natin yung pagkikare niya. So, hindi ho automatic yung pagkikare na yan. Pero ang point dyan, mga kapatid, nagkikare ang Panginoon at ang kanyang mga pamamaraan, hindi naman mahirap. Mahirap bang makipag-usap sa Kanya? Mahirap bang magpasalamat sa Kanya? Mahirap bang magtiwala sa Kanya? Mahirap ba, mga kapatid, na isipin yung mga bagay niya? At mahirap bang gawin ang sinasabi niya? Hindi naman. Mahirap lang kung hindi seryoso. Mahirap lang kung hindi spiritual. Mahirap lamang kung immatured. Mahirap lamang kung materialistic. Mahirap lamang kung mali ang motibo mo, wrong motive ka. Pero kung sincere ka, seryoso ka, spiritual ka, maturing ka, kayang-kaya yan sa biyaya ng Diyos. Pabor pa nga sa atin yan eh. Ano? Amen ba, mga kapatid? So, hindi dapat nawawala ng pag-asa ang mga anak ng Diyos. Sa Panginoon, yung sinasabi sa verse 8 na yan, sa Panginoon, positive tayo lagi. Ano ho? At ang Diyos ng kapayapaan ang mag-iingat ng ating mga puso at isip kay Kristo Jesus. Tayo po muna ay magwakas at manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po kayo sa inyong salita na talagang pagkain ng aming kaluluwa, pagkain ng aming tunay na pagkatao. Talagang ang sanlibutan, ang finifeed po ay ang aming laman at ang aming emosyon at ang aming isip. Pero sa inyong salita at sa inyong iglesia, sa aming pong pagtitipon at pagsamba, pag-aaral ng inyong salita, ang aming pong buong pagkatao, ang aming kaluluwa at hagip nito ang welfare po ng aming pisikal. O banal na Diyos, napakabuti niyo po sapagkat ayaw niyo kami ay nag-worry at nagwe-worry, Panginoon, at ayaw niyo kami ay ma-worn out. At pabor na pabor din naman kami dito sa mga pamamaraan na sinabi na inyong talata na makapag-usap kami sa inyo na mayroong pagpapasalamat, pagtitiwala, at laging kayo ang laman ng aming isip, ang inyong salita, at hindi lang hanggang doon, kundi handang ipamuhay ang inyong salita at mga payo para masabi pong teachable ang puso at buhay. O banal na Diyos, nais niyong pag dumating kayo, any moment sa tinatawag na rapture, malulusog kami, malalakas. May edad man o anumang aming kalagayang sekular at material na kalagayan sa buhay, ang mahalaga po ay malusog at kami po ay intact ang aming pong person, yung aming tinatawag na volition, yung aming intellect, yung aming emotion, maging yung aming pong physical at ang aming paraan ng pamumuhay ay nakalulugod sa inyong banal na harapan.
Banal na Diyos, salamat po sa Espiritu Santo at patuloy kong inaasahan, patuloy namin inaasahan siyang magpapaunawa ng mga kailangan pa na dapat maunawaan ng inyong mga anak upang mabuhay na maligaya, masaya, palagi at maging normal na sa amin ang maging maligaya kami sa Panginoon. Regardless po ng mga hindi magandang nangyayari sa aming sanlibutan at maging sa aming mga sarili, sa kalusugan, sa amin pong pamilya o anumang relasyon, Panginoon, o saan mang bagay, ay kayo po, pag kinausap namin kayo, alam niyo po ang aming kailangan at alam niyo po kung paano niyo kami bibigyan ng patuloy na kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Basta kami magpasalamat, kami po ay palaging magtiwala sa inyo at ang inyong salita ang mag-saturate ng aming isip at maging ang pagsasabuhay ng inyong mga palaala, salita at hamon, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat kinaukulan na ayos na nakikita niyong kanyang kalagayan. O Panginoon, ako ay tao lamang na inyong instrumento na wala pong kakayanan na tugunan ang mga pangangailangang spiritual maging sa physical ng inyong mga anak. Ako'y instrumento lamang. Kayo po ang siyang gagawa, Panginoon. At dahil kayo din ang all-knowing God, nalalaman nyo ang seryosong mga anak ninyo. At kung meron pong hindi seryoso, kahabagan nyo po na biyayaan na siya po ay maging seryoso. Na siya po ay maging totoo sa kanyang pakikipagniig sa inyo, sa kanyang paglapit sa inyo. O sawayin niyo po tuwa sa akin ang anumang gawa ng kaaway, ng kadiliman, maging ng aming laman, maging ng kasalanan, ng lumang pagkatao, Panginoon. Magtagumpay nawa ang bawat isa at ang banal na Espiritu ay mag-enjoy sa aming buhay. Pansamantala, Panginoon, kami din po ay magpapahinga, magtatapos. Igawad niyo po ang mayamang bendisyon, ang inyong pagpapala at ang inyong pag-iingat sa bawat aalis, sa bawat uuwi. Ihatid niyo po sa sariling mga lugar na safe and sound. At ang mga nasa online, pagpalaan niyo rin po kaming lahat. Salamat po ng marami sa inyong lahat ng kapurihan. Ito ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Tapos na po tayo mga kapatid at tayo po ay mag-peace be with you.